ang duty na ministry or ng church sa isang elder. Nandito pa rin tayo sa ating pag-aaral sa ating duty as local member ng church natin. So, nandito tayo sa part 2 at ito ay pag-aaral naman, ano naman duty natin sa ating mga kapatid, no? Sa bawat isa. So, ito ay universal, ito ay general sa lahat ng mga member ng iglesyang ito. And I believe ganito rin sa ibang mga churches. Okay? So, tignan natin. Unang-una syempre, love one another. Di tayo tatagal, hindi tayo lalago pag wala tayong pag-ibig sa bawat isa. So, ano makikita natin dito? Tinawag tayo hindi para maging member. Yes, para maging member, pero hindi lang yon. Pero tinawag tayo para mahalin din natin ang ating mga kasama, mga kapatid, mga miyembro. Okay, so ang challenge natin dito, show sincere and affectionate love without hypocrisy as Christ demonstrated to His church. Okay. Basahin natin 1 John. Kaso, mukhang tatagal. 1 John 4:21. Sabi dito ay, "And this commandment we have from Him, whoever loves God must also love his brother." So, hindi natin pwedeng sabihin na mahal natin ang Diyos kung tayo ay hindi nagmamahal sa ating mga kapatid. Okay? So, mahalaga, as we say na mahal natin ang Diyos, mahalin din natin dapat ang ating mga kapatid. Si Christ ay nagmahal unconditionally. He healed the sick kahit hindi naniniwala o naniniwala sa Kanya, kahit follower, kahit di siya kilala. Siya ay nagpagaling, nagpatawad ng mga sinners na nagpe-persecute sa Kanya, and even washed His disciples. So, nakita natin lahat yun, kahit anong uri na kanilang puso, di ba? Kahit doon, kay Judas, siya pa rin ay wala siyang pinili sa kanyang paghuhugas. So, nakikita natin, ito yung pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. His ultimate act of love was laying down His life on the cross for us. So, ang kanyang pagkamatay ay isang display ng kanyang pag-ibig kahit sinong tao, no, na ay may karapatan na lumapit at tumawag sa kanyang pangalan, manampalataya sa kanya. Hindi niya pipiliin kung sino lang yung gusto niyang iligtas, kundi kung sino ang mga mananampalataya sa kanya sincerely. So, actively, paano natin ito may apply? Actively, love through kindness. We have to love with encouragement and selflessness. Okay? So, sa ating pagmamahal, parang kay Kristo, ibinigay niya ang kanyang buhay. So, sa ating pag-ibig, ibinibigay din natin ang ating buhay sa ating mga kapatid. So, sa mga applicants at mga nandito ngayon, ayun yung matutunghayan natin. Ito yung magiging kultura sa church na ito na nag-encourage tayo, nagiging kind tayo sa Kanya, selfless tayo sa Kanya, hindi lang dahil sa mga traits na yun, pero ito ay rooted deeply sa Christ's love, okay? Sa pag-ibig ni Kristo. Forgive others readily, just as Christ forgive us. So, pag may na-offense sa atin, ready tayong mag-forgive. Ready tayo, hindi yung magre-reserve ka na, ay, ayoko na sa kanya. Ayoko na sa gantong kapatid. Iiwasan ko na siya. So, hindi gano'n si Kristo. Okay? So, maraming mga iniligtas niya na isa sa mga sumigaw na ipako yan sa krus, patayin. Di ba? Isa sa mga yon, mga nailigtas niya sa pananampalataya. Cultivate genuine
concern for fellow believers. So, pwede natin ito na lumago tayo na sa ating pagpapakita ng pag-ibig to express our love to our brethren, genuine or genuine yung ating concern sa kanila. So, sabi nga ni John Owen, it is the fountain, rule, scope, aim, and fruit of gospel communion. Nothing will make the doctrine of the Lord Jesus more eminent than this mutual intense, affectionate love among His followers. For this, He gives them innumerable precepts, exhortations, and motives, but above all, His own heavenly example. Okay? So, ang maliwanag na yon na ang pinupunto ni John Owen is love is the foundation and fruit of the gospel fellowship. So, pag meron tayong gospel, nakasentro ang ating gathering, nakasentro ang ating fellowship, nakasentro ang ating church. Sa gospel, inevitable na ito ay mamumunga ng pag-ibig, making Christ teaching evident through His followers' unity. Evident ito na mamumunga sa ating church ang pag-ibig at evident ito na na-fulfill ang mga teachings ni Kristo na ating naririnig. Ibig sabihin na ipapamuhay natin. Kasi ang teachings ni Christ talagang puro pag-ibig. No? Teachings niya, itinuro niya verbally at itinuro niya sa kanyang buhay, no? Sa kanyang experience or sa application, in-apply niya talaga ito. Number 2, pagkatapos nating, unahin natin talaga yung pag-ibig sa bawat isa, ito naman, kailangan yung panalangin sa iglesia. Continually pray for the prosperous state of the church and God's protection toward it. So, ibig sabihin, kailangan natin na hindi lang pa isa-isang beses yung ating pananalangin, pero continuous kung paano mo ipinapanalangin ang iyong sarili, ganun din yung pagpapanalangin mo sa church. Kumbaga, nakakabit na siya talaga sa'yo. Ganun din yung, kunyari, kung paano mo gustong protektahan ka ng Diyos sa isang araw, ganun din ang church. Kailangan natin ipanalangin sa bawat mga prayer na time natin kasama ang church. Okay? So, hindi pwedeng tayo lang. Dapat kasama ang church. Kasi nga, body tayo. Si Jesus prayed for His disciples and for all believers in His high priestly prayer sa John 17. Kaya napakaganda na hindi lang niya ipinag-pray ang sarili niya, ang ministry niya, at yung mangyari ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay, pero ipinagpanalangin din niya yung unity ng church, na sila ay maging isa, kung paano naging isa si Kristo at ang Ama, at kung paano naging isa si Kristo at ang church. Okay? So, he prayed for Peter's faith, that it would not fail. So, pag meron mga nakikita natin, nasa verge ng failing ng kanyang pananampalataya, nag-struggle, may mga problema, kailangan nating ipanalangin yan, katulad ng ginawa ni Jesus kay Pedro, na alam naman niya, elect naman talaga si Pedro, pero ipinanalangin pa rin niya. So, it is not enough na maisip natin, ay, believer naman si Simon, so kaya na niya yan. So, may tendency kasi tayong gano'n na hindi naman natin siya ina-abandon o pinapabayaan sa panalangin, pero parang automatic, kaya hindi mo na siya naipapag-pray. Parang naisip mo, ay, kaya na niya yan kasi ingatan naman siya ng Panginoon. So, kailangan pa rin na ikaw ay manalangin para doon sa struggling na mananampalataya. At kahit hindi struggling, no? Kahit yung kanya may mga accomplishments, may mga na kukuha siya, ikaw rin ay magre-rejoice doon sa kanyang mga endeavors. He often withdrew to pray alone for strength and guidance. So, minsan, siya ay si Kristo, no, kadalasan, siya ay nananalangin mag-isa at ang kanyang panalangin for strength and guidance at ganun din sa kanyang church. Okay? So, set aside time daily to pray for church leaders,
ministries and members. Kailangan nating meron talaga tayong oras. Hindi kung kailan malibre. Ibig sabihin, meron talaga tayong allotted time sa isang araw para ipanalangin ang mga ito. Ang mga church leaders, ministries, and members. Lalo na yung mga nagmi-minister sa pulpit na hindi sila, kumbaga, nandoon yung godly zeal nila. Hindi sila ma-persuade ng ibang teachings at sila ay maprotektahan sa mga lies, deceptions, temptations ni Satan para sila ay makakapagturo ng mas mainam kaysa sila ay hirap, 'di ba? Minsan nagkukulang yung oras pag sila ay hirap. Kaya kailangan natin na ipanalangin sila. Intercede for the church mission and outreach effort. So kailangan din 'yan pati evangelism. Hindi tayo nananalangin na walang anticipation na tayo ay lalago sa in terms of numbers. So, hindi yun ang nagbe-base kung tayo ay healthy church, yung numbers. Pero, we anticipate na lalago din tayo, hindi lang sa ating mga moral characters, sa conformity kay Christ, pero yung ating church na marami pa tayong makakasamang sumamba sa Kanya. Hindi masama yun, mga kapatid. No? Hindi masama yun. Kasi we are reaching out nga. Tayo ay nagpe-preach ng gospel. No? Unang-una, mga family natin. So, papag-pray natin yung family ni sino pa ba? Ayan, ni Maxine. Yung family niya, sasama natin na si Max ay maging kasangkapan ng Panginoon sa kanyang family at pati yung family niya ay makarinig ng Ebanghelyo. Okay? So, ganon. Number 3, preserve unity. Kailangan ang ating lente sa pagmamahal natin at sa pagpe-pray natin ay tayo ay ma-unite, hindi tayo magkaroon ng division. Napakahirap pag nagkaroon tayo ng division. 'Di ba? Kahit sa ang aspeto, family, trabaho, sa school, sa friends mo, pag may division, ang hirap. Hindi na-accomplish ang trabaho, hindi mo na bibigay yung quality ng iyong trabaho at more often, pag tayo ay may division, may pride dun sa puso na mas magaling ako doon. O kaya, ay ganyan kasi siya. So, it is either we despise yung isang kampo at iangat yung ating mga sarili. So, zealously, and they were to preserve unity in the local church. Sabi sa Ephesians 4, 3-4, lang. 4, 3-4. Eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace, there is one body and one Spirit, just as you were called to the one hope that belongs to your call. So, yung ating unity ay pagpapakita ng isang kapayapaan din among the saints. Okay? So, si Christ prayed for unity among His followers. Sabi nga sa John 17, that they all may be one as you, Father, are in me and I in you. So, ibig sabihin, sila ay, pag united sila sa bawat isa, may pag-ibig sila sa bawat isa, sila ay nananalangin sa bawat isa. Napapansin nyo ba? Pag ikaw ay, kunyari, pag Lord's Day, medyo parang ilang ka sa isang member, sa isang kapatid, it is either hindi mo siya napag-pray sa isang week. Di ba? Parang, uy, ano kayang neto? Ganyan. It is either hindi mo siya naalala sa panalangin. Or, yun ang pinaka-ultimate eh. Pangalawa, baka it is either na hindi mo siya nakausap or nagkaroon ng engagement sa kanya. So, kailangan natin ma-maintain ng unity. Si Christ, niresolve niya mga conflicts among His disciples, teaching them to serve rather than compete. Okay? Sa Mark 10, 42-45, basahin na lang po natin yan. Pero, yun nga, pag may mga conflicts, kailangan peacemaker tayo. Huwag tayong matakot na pag naging peacemaker tayo, ay, baka magiging kaaway ko na ito. Kunyari, nakikita mo, mali naman talaga yung punto niya. So, kailangan mong pumagitna doon at ipag-reconcile sila. Kahit pa, ito ay magbibigay sa iyo ng persecution
either do sa party na yon. Okay? Ganun naman nangyayari kadalasan. Normal, pag meron kang, hindi mo siya pinapanigan, yung kaibigan mo, tapos meron siyang kaaway, huwag mo siyang sabihin, oo nga, ganyan talaga siya. Hindi pwede. Yun na. Meron ng factions na mamumuo. I-review mo na siya doon. With love, syempre. At dahil sa unity. Kailangan, pag may nagsasalita na ganito doon, ay, teka lang, kunin muna natin yung side niya. Hindi mo na ako magko-comment, pero tignan mo din yung puso mo, bakit mo nasasabi yan. Okay? So, from doon, yung iyong kagustuhan na ma-maintain yung unity, nangyayari. Mare-review mo nga lang siya, pero kung siya talaga ay may grasya ang Panginoon sa kanyang puso, maunawaan niya yon. Okay? Kasi, syempre, gets na natin kung bakit natin medyo nare-rebuke siya or na hindi tinotolerate or hindi tayo umaayon sa kanya kasi may sin doon sa kanyang puso. So, it is either merong something doon sa kanyang puso at kailangan ma-clear niya yun through the gospel. No? May lilig mo siya kay Kristo. So, avoid sa atin, hindi sa atin dapat uso. Pero yan ay talagang number one na nagiging isa sa mga problema sa isang church ay yung gossip. Okay? So, sa gossip, divisions, negativity, yan ay mga threat ng unity at kailangan natin itong puksain. Kasi maya, hindi natin alam yung mga jokes natin. Gossip pala siya in a form of a joke. So, sa atin, okay lang yun. Pero paano yung sinasabihan mo? Dinamdam niya pala talaga yun at kinuha na, ay, o nga, masisira yung tao na pinag-usapan niyo sa kanyang isipan. So, negativity, though may yung negative naman kasi dito pag ikaw ay nagsisin. So, kailangan mo siyang i-welcome. Okay? Though siya ay nagsisin, ililig mo siya kay Kristo. Pero wag naman yung parang, ay, ganyan ka na at hindi ka na mahirap yan, tignan mo ako, ganito ginagawa ko, ikaw kasi ganyan. So, pangit na ganun yung ating pakikipag-usap to maintain the unity. Po-promote natin ang peace, understanding, and cooperation among the believers. Yun ang ating pinopromote. Yung peace, hindi yung word peace. Kasi nga sabi, no, dumating si Kristo para hindi maghatid ng peace, pero mag-divide para sa mga nasa sa Kanya, sa katotohanan, at mga hindi sasampalataya. Ang peace na sinasabi ay si Kristo, na kahit meron tayong mga hidwaan, meron pa rin tayong peace sa puso. At ito nga yung ating peace na si Kristo at peace sa ating Panginoon. So, we have to resolve conflicts with grace and humility. Hindi yung parang pinupwersa natin. Kailangan pa rin natin persuasion of the truth, persuasion of the gospel, at naka-root sa salita. Kung yan ay opinion mo, kung yan lang ay galing sa'yo, ideology ng mundo, mahirap yan. Kasi kung hindi nag-work, di ba? Kumbaga, ang final authority natin, kilalanin natin, ay ang salita ng Panginoon. Number 4, kailangan natin ang church, no? Siyempre, lahat na tayo dito, separate from the world. So, mahalaga na tayo ay church at sinet apart tayo ng Diyos. Lagi natin maunawaan na hindi tayo na citizen na dito, no? Sabi sa Colossians, pero sabi sa John 15:19, ano sinabi sa John 15:19 na pinirich ni Kuya Nix? If you were of the world would love you as its own. But because you are not of the world, but I chose you out of the world. Therefore, the world hates you. So, separated tayo sa world and all forms of false worship and help one another to do the same. So, separated tayo sa mundo at kung since tayo ay separated, kailangan nating i-anticipate na ayaw nila sa atin. Hindi lang tayo parang nakahiwalay. 'Di ba? Minsan napapaisip tayo, no? Ay, ito si Aljon, Christian naman 'yan, hindi tayo maintindihan 'yan or parang tinutuya siya.
Ibig sabihin, ayaw nila kay Aljon kasi may Christ siya at may ine-expect ang mundo kay Aljon na ganito ang magiging karakter niya. Kasi follower siya ni Christ. Okay? So, talaga meron na silang tawag dito, yung anticipation din na pag ikaw ay na kay Christ or ikaw ay nasa church, iba ka sa kanila. So, kung sila, ganun yung kanilang pag-uunawa na iba ang Christians. Ako nga dati, sabi ko nga palagi, ang weird na mga Kristiyano. Kaya nga tinatanong ko dati si Ate Ayin nyo na may TV ba kayo? Kasi iniisip ko, kung nanonood ba sila ng TV, yung mga Christians dati. Kasi ako, may kilala ba kayo? May kilala ba kayo? Iniisip ko, kung manonood sila ng TV, balita lang yung panonoorin nila. Pero yung mga ganun yung thinking ko sa parang weirdo. So, kung ganun yung thinking ng mundo sa Christian, sa church, bakit tayo? Parang ang dating, parehas lang tayo ng mundo. So, kailangan separated, hindi iwasan sa kanila, hindi natin maiwasan sila. Pero separated tayo sa mga ideas. Kung sila ay sinning, yun ang pleasure nila, tayo hindi. Tayo ay nagmamortify ng sin. Si Christ was separated from the world but engaged with sinners to lead them to repentance. So, kung nakikita mo, nakikihalubilo siya sa mga makasalanan, sa mga tax collectors, pero hindi siya nakikisin sa kanila bagkos siya ay nagpe-preach ng katotohanan at tinatawag niya sila sa pagsisisi. He rejected worldly power then when tempted by Satan. So, 'di ba? Yung sa wilderness. So, tinempt siya at nakita niya, taga lang, ito ay mga worldly materials at hindi ito spiritual na kailangan ko. So, ganun din tayo. Sabi sa Colossians 3, na kung talaga tayo ay ni-raise up kay Christ, ang ating utak, ang ating mindset ay nakatuon sa heavenly things. So, He called His disciples to live differently, warning them that the world would hate them. Okay? So, tinawag niya ang kanyang mga disciples at winarn. Talagang may promise na magkakaroon kayo ng tribulation. May paghihirap kayo. Hindi dahil trip lang ng mundo, pero ako talaga yung ayaw nila at galit sila, kaya damay rin kayo. So, ganun din tayo. Tinawag tayo ni Christ para sa kanyang katawan, para sa kanyang grace. At i-anticipate natin na i-hate tayo ng mundo. At sabi ni Paul sa Ephesians 6, hindi natin kaaway per se yung mga tao na yon, pero yung principalities and rulers, yung mga yung spiritual darkness nung mismong nangyayari, kaya tayo ay yun yung ating i-hate, hindi yung mismong tao. Kasi yung tao na yon, kasama nga kanina ni Christ, di ba, yung mga makasalanan, pwede natin silang mailig kay Kristo by sharing the gospel. Okay? So, application natin dito, maintain a Christ-centered lifestyle that stands apart from sinful behaviors. So, Romans 12:2, we have to ihandog natin, i-give ourselves as a living sacrifice. Di ba? So, pag ganito, ang ibig sabihin doon, hindi yung parang sasaktan mo, magpe-penitensya ka, at magpapakagutom ka, gagayahin mo yung ginawa ni Christ na talagang paghihirap na yung maling kaisipan na pagiging pagiging mongha na ayaw mo nang lumabas sa mundo, yung ganon, hindi po ganon. Ibig sabihin, ang ating pamumuhay ay nakasentro kay Kristo na mag-stand out doon sa mga taong nananatili sa mga kasalanan. Kaya nga, di ba, lagi nating naririnig ng mga, siguro, sikat naman tong sayings na to na napakaliit na daw ng gap ng Kristiyano at ng mundo. Hindi mo na malaman, wala nang distinction. Kaya nga, kailangan natin pakapalin yung gap na yon by living a Christ-centered life. Okay? So, yung talagang faithful sa pagsunod, pag-glorify sa Panginoon sa lahat ng ating gagawin. We have to reject pagan worship. Yung pagan worship, pag yun ay
nagwo-worship ka ng ayon sa kagustuhan mo, sa dinidikta ng iyong laman, ng inyong emosyon, ng inyong katawan, convenience mo, hindi sa scripture, yon ay pagan worship kahit pa may Christ na nakasulat dyan. Okay? Maintindihan natin ito sa sermon natin next week. Yun din, ay idolatry. Kahit pa ang iyong isinisigaw ay Jesus Christ, kung yun naman ay hindi nakaangkla sa salita ng Panginoon, it is a form of pagan worship. Okay? Kaya nga, 'di ba sabi ni Pablo sa Romans 10:3, hindi sila nagpa-submit sa righteousness ng Diyos. So ibig sabihin, kilala ng mga Hudyo ang Diyos, pero hindi nila kilala talaga ang Diyos kung paano siya sambahin ayon sa katwiran o ayon sa katotohanan. So kailangan tayo ay sumamba ayon sa spirito at katotohanan. Choose godly relationships, yon. And avoid unequally yoked partnership. So, mahalaga, hindi lang natin sineseparate yung ating buhay na mamuhay sa kabanalan, damay na po dito pati ang iyong mga future relationships. So, kung tayo ay hahanap ng mga magiging asawa, magiging girlfriend, boyfriend, dapat ito ay na kay Kristo. Okay? Kasi isang pag-expression yon na ikaw ay set apart. So, set apart ka, hindi lang sa mundo, pero nakaset apart ka na ang iyong buhay ay para lang sa mga mananampalataya. Imagine, ang iyong future ay makasama mo ang isang anak ni Satan na wala kay Kristo, tapos ikaw ay na kay Kristo. So, malaking gulo yun. No? I don't think na siya ay pwede, pero wag yun yung maging evangeligaw. Wag natin maging yun yung magiging motivation natin na liligawan ko siya para maging Christian. Okay? So, hindi po nagwo-work po yun. Para siya, yung ating pagpipreach ng gospel, ibinibigay lang natin sa kamay ng Diyos. Okay? Para siya ay tumanggap o manampalataya kay Kristo. Paano po kaya yung method mo na evangelical? So, hindi yan inilagay sa salita ng Panginoon. So, maliwanag unequally yoking ay prohibited sa isang faithful and gospel-centered, Christ-centered, at God-centered church. Okay? Sabi nga ni John Owen, separation is not generally well received in the world, and yet there is separation suitable to the mind of God. He who will not separate from the word and false worship is separated from Christ. Okay. So yung kanina sinabi, through separation from the world, aligns with God's will. So lahat, kahit sa pagtatrabaho, kung ito ay dapat ito nakalinya sa kagustuhan, sa kalooban ng Diyos. Yung iyong magiging partner nga, kahit sa trabaho, kailangan naka-align din siya sa kalooban ng Diyos. Those who refuse to separate from false worship or false practices na hindi biblical are distancing themselves from Christ. Pag yan ay pagpapatuloy mo natin nung isa na siya ay merong kasama na partner na hindi Kristiyano, bibilang lang ng buwan or taon, distansya ka na. Napakalayo mo na kay Kristo. No? At marami na tayong naging examples niyan. Kaya wag na nating subukan. Okay? Wag na nating subukan. Number 5. Edify one another or build up one another. So, yung pag nag-edify, pag sa ating pagsasalita, kailangan may natututunan. Merong pag-lead nga kay Kristo. Frequently, engage in edifying spiritual conversation according to the gifts God has given. So, frequently, hindi sinabing weekly, hindi sinabing every Lord's Day. Ibig sabihin, hanggat kaya ng powers mo, meron kang kahit short engagement, sharing, napakalaking bagay na yon sa buong week. No? So, sabi nga,
kung ano yung iyong ganda no, yung yun nga kay Jonathan Leeman, yung the Christian life is the church life. So, kadalasan ang pinaka ma-describe natin kung paano ang yung init mo sa Christian life, yung iyong fervency ay kung paano ka nagsiserve o kung paano ka namumuhay doon sa church life. Okay? So, hindi siya basihan, pero we can say, ito, kunyari, kung siya ay strict sa church life, strict siya sa Christian life niya kahit sa 6 days. Kung siya ay or kung loose naman siya sa church life na parang wala siyang, hindi siya nagsasubmit, sa paano po kaya pag nasa labas siya ng church ng 6 days? So, wala siyang submission. Pag walang nakakita, ito nga, may nakakita na nga eh. Okay? So, kailangan nating makita yon. Sabi. So, yon, I encourage talaga na we have si Christ, di ba? Jesus used these words to teach, encourage, and correct from the Sermon on the Mount. So, bago siya magbigay, magpagaling, siya ay nag-encourage. So, sa atin, bago tayo yes, maganda rin naman talaga yung nakikita yung ating tulong, yung ating kamay, yung ating pagtulong sa ating efforts. Pero, wag natin kakalimutan itong mga pagtuturo at pag-encourage din. Kasi minsan, parang tutulong ka lang, okay na, sige, bye-bye, next, see you. Parang walang tinulungan mo lang siya. Para ka lang isang parang tinawag mo na pakitulong nga at nahirapan ako, ganun. Tinulungan ka pero wala kayong relationship. So, ganun din sa atin. We have to teach and encourage yung bawat isa. He gently restored Peter after his denial, encouraging him to feed my sheep. So, yung sa atin, kailangan encourage natin na siya ay patuloy na uminom sa buhay or sa tubig, buhay na tubig na si Kristo. At kailangan ma-encourage natin na siya ay patuloy na nakasoak sa Ebanghelyo. So, paano ito nangyayari? We have to share scriptures, minsan testimony, kung ano nangyari sa buhay mo, anong mag-impart ka ng buhay, words of encouragement, at yung mga na magpapalakas sa ating mga mahihinang brethren. Okay? Wag tayong matakot. Though ito naman ay napapractice, pero wag tayong mahiya. Kasi nga, tinawag na tayo, kumbaga, kinasal na tayo sa bawat isa. So, hindi tayo pwedeng mahiya na sa ating mga sasabihin. Kung kailangan natin siya i-rebuke, nakita natin parang, kasi pag nire-rebuke natin siya, hindi para, balik ka, hindi. Para, kumbaga, may isang sheep na napunta doon sa ganon, ikaw yung hahakutin mo, hahawiin mo siya para mai-align muli siya sa paglalakad kay Kristo. So, ganun din tayo. Minsan, nagwa-wonder kasi yung atin sa foolishness nga dahil hindi natin sinusunod yung kagustuhan ng Panginoon. So, tayo ay yung parang ambassadors ni Christ. Di ba? Na kahit sa ating mga kapatid ay natuturuan natin sila. Okay? Avoid natin yung mga harmful speech that tears others down. So, minsan, pwedeng mag-use talaga ng maging careful tayo sa mga salita. Kahit sincere ka, minsan, pag pangit yung iyong salita, makakawarat yun ng relationship. At tayo ay tao lang. May mga kasalanan tayo. Mahirap tayong makalimot. Sa mga ganon, pero nakakalimot tayo sa gospel. No? So, ganon tayo. So, mahirap tayong makalimot. Tayo ay nakakapagpatawad, pero hindi tayo nakakapagpalipot kadalasan. Nakakapagkalimot. Nakakalimot kadalasan. Okay, number 6. Bear with one another's burdens. So, bear each other's burden by tenderly and affectionately participating in your various states and condition. So, yung burden, ito daw yung parang sa sundalo, di ba? Meron siyang bag, tapos may tama siya. So, ang gagawin mo doon, hindi mo naman tatanggalin yung bag mo para kunin yung bag niya, pero kasama ng bag mo, iaangat mo siya at yung kanyang bag. So, magiging doble.
yung iyong pasan-pasan. Pag nakikita mo, yung isa ay nahihirapan, gumagaan sa kanya, pero ikaw, merong paghihirap sa'yo. Pero sabi nga, yun naman ay labor mo sa Panginoon. Kasi darating yung panahon, sabi sa Corinthians, ikaw naman yung mga ngailangan na may papasan din sa'yo. At ganun din, no? Ito ay relationship sa atin. Ganun ba? Ganun ang ginawa ni Kristo? Yes. Jesus carried our ultimate burden, our sins on the cross. At sinabi yan sa Isaiah 53, 3-4. 53, 4-5. So, yung ating pasan-pasan na, minsan yung pasan-pasan, mga problema, no? Pero pasan-pasan sa kasalanan. Pasan-pasan na yung, dito, yung penalty natin sa paglabag ng kasalanan ng kautusan ng Diyos. So, pasan-pasan natin yon. Pero kinuha niya yan sa kanyang balikat para pagkamatayan at akuin yung parang sa kanya. So, nangyari, ang ating yoke na ay naging easy. Na si Kristo na yung ating yoke. Okay? He showed compassion to the hurting, such as comforting Mary and Martha at Lazarus' tomb. So, kung paano nag-comfort si Kristo nung namatay si Lazarus at umiiyak ang kanyang mga kapatid, ganun din yung ating pagbibigay ng compassion sa kanila. Hindi yung tamang very artificial lang. Okay? So kailangan heartfelt, kailangan naramdaman mo yung kanyang pakiramdam, kailangan may pag-ibig na as if ikaw yung nasa kalagayan niya. So offer a listening ear and a helping hand to those in distress. Okay? Kailangan makinig ka, wag yung minsan yung pakikinig ay pakikinig mas mahalaga kaysa sa pagsasalita. Makinig ka lang, tahimik ka lang, hayaan mo lang siyang maglabas sa'yo ng saloobin, tapos may panahon para ikaw naman na magsasabi. So, ang hirap nun, sa simula pa lang, ganyan kasi, ganyan. Hindi mo na siya pinakinggan. Okay? Baka wrong context ka doon sa sinasabi mo. Okay? So, kailangan, pasyensyado tayo. Patient tayo. Pray with and for those going through difficulties. Okay? Number 7, help those in need. Kailangan may pagtulong, freely contribute and administer material support to those who are in need. So, diba, pagkaya ng church, pag meron tayong pagkaya ng church na hindi naman every time, pero we pray, sana lalo pa tayong lumago pa dito sa pagbibigay, pagko-contribute natin sa mga nangangailangan, pag may mga na-hospital, yan, ikaw or bawat mga members ay entitled sa tulong ng pinansyal galing sa church. Okay? So, parang si Christ, Jesus fed the hungry, yung 5,000, di ba, na binigyan niya ng bread and fish. So, he healed the sick, showing concern for the physical needs. So, kailangan meron tayong pagtulong sa physical. Hindi tayo mga Gnostics na ang pinaka naisip nating tulong ay prayer lang. Yes, tama naman 'yon. Pero kailangan din natin na ang physical. Kasi both we are nag-glorify natin ang Diyos sa spiritual prayer at yung ating pag-support sa physical needs. Okay? Sabi nga ni James, no, na ang hirap nun, may nagugutom, tapos ikaw ay nasa church, humingi sa'yo, tapos kaya mo yan kapatid, sige, God bless. So, hindi mo siya bibigyan. So, kailangan, meron ka, maibigay. Hindi naman palaging pera, minsan, in kind, minsan, gamot, minsan, service, minsan, kunyari, wala siyang pera, wala ka ng pera maibigay, pwede mo siyang hanapan ng trabaho. Alam mo, maganda po yon na maging kasama natin sa gagawin natin, yung hanapan natin ng bawat isa ng trabaho or income. Kasi isa rin pala yon. Kumbaga, hindi lang maging maganda yung trabaho, pero kunyari, may gagraduate na or may walang trabaho, pwede mo siyang i-absorb o kaya i-refer o i-ganto. Hanapan natin siya ng resources para ito ay sa pag-build up sa church kung may mga ngailangan nga at para sa
Panginoon. Okay? So, give generously to those less fortunate. Hindi ano yun. Pero hindi suhol, hindi para, kumbaga, dapat sincere ang iyong puso with love. Support church missions and charitable efforts. So, hindi para maipakita na marami ako naibigay, o dapat ganun din kayo. So, or mas holy ako. Hindi po ganun. Kailangan, kahit maliit lang yan, kahit malaki, yan ay naka-rooted sa pag-ibig ni Kristo. We have to protect the church sa number 8. Diligently, mark and carefully avoid all causes and causers of division, especially shun false teachers and false of heresies and errors. So, kailangan i-avoid natin hanggat maaari, walang makakakalat na mga false teaching dito. Kaya nga, nung mga time na sa, kunyari, 325, yung sa Council of Nicaea, meron kasi mga nag-a-arise doon na teaching na magiging harmful sa church. Kunyari, hindi Diyos si Christ. Hindi sila naniniwala sa Trinity. So, nagpatawag sila ng council para mapatay yon or matanggal talaga yung ganong teaching na yun. At mai-label na, teka lang, hindi Christianidad yan. Yan ay heresy. Yan ay, hindi yan tunay na salita ng Panginoon. So, ganun din sa atin. Kailangan maging maingat din tayo sa ating mga binabasa. At kung yan ay hindi ka sure, I believe, pag hindi ka sure doon sa nabasa mo or ikaw ay nalito, yan ay kailangan mo i-consult muna sa elder. Kahit kilala mo yung isang brethren na siya ay sound, mag-isip, sound ang kanyang theology, kailangan yan ay kukonsulta muna sa elder. Okay? So, doon naman papasok yung pagtiteach ng elder sa bawat isa. Okay? Na nahihirapan lalo na sa doctrinal aspect. Ano pa? Kunyari, huwag tayong magbabato din, ingatan natin ng church. Kunyari, ikaw, huwag kang gagawa ng medyo loud doon sa, kung nasa ang community ka, kasi magre-reflect ang church sa'yo. Ay, yan yung taga-SGRBC, ganyan. Or huwag tayong magpo-post na kala mo naman kung sino mag-preach. Yung ganun. Siyempre, isipin, sino kaya sinasabihan na to? Siyempre, pwede may agad yung preacher ng o kaya mag-caucus ng parang, yun may no ones na something is wrong sa church. Kahit wala. Kaya, tignan mo lang, teka lang, popost ko to, pero baka may isipin sila, baka may mapagkamalian na mali ang church o may gantong church. Kung may problema, huwag nyo daanin sa post. Kausapin nyo muna, again, ang elder. Okay? Pag may problema, ganito, may ganyan, may division, elder muna papasukin. Hindi yung parang, hindi ko ramdam ang support ng church, yung mga ganon. Sabihin mo sa elder, wag post. Kasi sa post, hindi rin naman hindi nalalam yung context. Hindi ka nila alam kung paano ka tutulungan. Nabahiran mo pa yung isip nila. So, kailangan, we have to protect the church. Hindi para maano natin yung SGRBC, pero church to ni Kristo eh. Pinagkamatayan to ni Kristo. So, wag tayong maging cause ng pagkaroon ng dungis ni Kristo sa kanyang pinagkamatayang mga iglesia. So, stay rooted in the biblical truth and guard against misleading. Pag may mga misleading na, may mga konting ganun ng direksyon, okay, balik agad sa gospel. Kung hindi alam, kung hindi sure, paano nga ba to, ilagay sa elder. Yes, marami namang darating yung panahon na magkakaiba tayo ng eschatology views, covenant theology views, ayos lang po yan. Wala namang pong dapat, kasi mga yan, kumbaga secondary. Ang kailangan, Trinity, yung hypostatic union, yung tulip, yung yung solas. Yan, okay? Saka syempre yung ating practices dun sa bakit tayo ay Puritan or bakit tayo Reformed Baptist. So,
Ito yon mga, pero pag yung mga medyo kailangan ng pag-uusap in private. Saan na ba tayo? Okay, number 9, pray for the afflicted. So parang kanina, we have to pray for our brethren. Humble yourself as a whole church and pray earnestly for any who are sick in distress and persecution or affliction. So, kailangan, yung kanina, siguro mas lighter yung ating pananampalataya na mas sila ay ma-preserve ng Diyos. Ito naman, pag sila ay nakikita mong problemado talaga at talagang medyo meron na silang pag-renounce sa kanilang pananampalataya or pwedeng sila ay nasa anxiety or kung sila ay nape-persecute, meron silang nape-persecute sila sa bahay nila or may basta gano'n, no? Merong mga sufferings na may kinalaman sa pananampalataya, yan, kailangan mo silang samahan doon sa pananalangin, no? Jesus healed the sick and cast out demons, and He comforted the sorrowful, such as the widow whose son died. So, wag tayong mamili ng ating mga ipapanalangin or kakausapin or encourage. Kahit napakahirap ng isang tao na siya ay nasa kalungkutan, meron talagang panahon para siya ay mag-grieve. Okay? Lagi natin tatandaan yun sa Ecclesiastes. Pero, hindi ibig sabihin na hindi mo na siya papalakasin. Very easy. Wag natin i-simplistic naman na, okay lang yan, tingin ka lang kay Christ, gospel. Sige, bro. Yeah. Hindi ganon. Kailangan talaga, meron kang continuous. Kung tayo ay soap, pinakamahalaga, salita ng Panginoon, ano yung mga applications doon, at mga characters, titignan natin, i-apply natin na hindi sa character mo, no, pero doon sa characters sa Bible or kahit yung mga forefathers natin kung na nagkaroon ng mga anxieties or kalungkutan. Okay? So, application natin dito or organized prayer group for those in need. Pwede nga tayo mag-fasting para sa Kanya. Pwede tayo mag-prayer corporately kahit hindi Lord's Day para sa Kanya. Kahit parang, ano yung sinasabi nila? Prayer rally na, prayer tayo alas 8 kahit sa bahay-bahay lang para doon sa ating kapatid na nahihirapan na magpatuloy. Okay. Comfort and support those facing trials. Okay? So, kailangan may pag-comfort at pag-support. Number 10, keep each other accountable. So, yung ating gagawin, sabi nga, lahat ng ating gagawin ay magiging apektado ang church. Magkakaroon ng effect yan. It is either ma-edify, ma-build up ang church, o siya ay ma-tear down. Or, ang tawag dito, madungisan nga. Okay? So, watch vigilantly over each other's lives, mutually admonish in cases of disorderly walking, and render an account to the church if the offending party will not be prevailed upon. So, naniniwala tayo sa discipline. So, pag yung medyo unbecoming a Christian yung kanyang attitude, or na-offend ka niya, kailangan mo siyang harapin. Wag nating gawing ikukwento natin sa iba. Kasi yan nga yung pagmumulan ng gossip. Kung meron kang naging, kunyari, kasi minsan, bakit ganon? Bakit ikaw ang mag-i-initiate kung ikaw ino-offend? Minsan kasi, pag siya'y naka-offend, hindi naman niya alam na naka-offend siya. So, kung kunyari, yun ay willfully na pag-offend sa'yo, mare-resolve yun. Or, kung kunyari, hindi niya alam talaga na yun ay offending, very loud lang siya. Hindi naman necessary pala, hindi pala ibig sabihin na sinadya niya. Yun pala ay na-offend ka lang dahil ikaw ay nasa weaker faith, siya ay stronger faith. So, kailangan nating patuloy na pag-usapan yon with love at ma-maintain ang unity. Okay? So, si Christ, ikinorek niya ang kanyang mga disciples, nirebuke niya si Peter. Di ba? Yung kunyari, kung paano si Peter makitungo, di ba? Minsan, nire-rebuke ni Christ yung ang mga disipulo, hindi pinapapasok yung mga bata, yung mga ganon. So, kailangan i-rebuke yon with love. Okay? Be disciplined in love, urging repentance. So, pag yung ating
pagre-review, hindi lang dapat sa truth lang, kailangan mo pa rin ng grace. So, truth, grace. Diba? Dahil, yun ay, sabi sa Revelation 3:19, ito ay kailangan. Kung paano ni-rebuke ni Christ ang 7 churches, ano ang ending nun? Mag-repent kayo at pinakilala niya ulit kung sino si Kristo sa kanila. Okay? So, application natin dito, gently correct and guide those who stray. Hold one another responsible for godly behavior. So, kailangan i-correct natin sila at doon, kung sila ay naging repentant, edi na-win mo ang iyong kapatid. Pag hindi siya naging repentant, kailangan mong humingi magsama ng 2 o 3 na witness. Kung hindi pa rin siya naging repentant, sasabihin na siya sa church na itong kapatid natin ay merong boyfriend na unbeliever. That's di pa rin siya naging repentant, excommunication na yun. Pero wag natin tignan na sa isang linggo lang nangyari yun, ha? Minsan, years. Okay? So, minsan, kahit masakit, wag kang excited na mawala siya sa church. Hanggat maaari, kinukuha natin siya. Okay? Pero wag naman natin maging parang ang dating tinotolerate naman natin siya. Kailangan merong pagbigay sa kanya ng katotohanan regularly. Number 11, and last, be holy. Yung ating pagtawag sa atin ng Panginoon, sabi niya sa Ephesians 1, tayo ay inelect, tayo ay inadapt para tayo ay maging banal. Okay? Inadapt niya tayo in holiness. Kinonsentrate niya tayo para maging kawangis niya. Walk in holiness and godliness of life to the glory of the gospel, edification of the church, and conviction of those who are outside. So, yun ang pagkakatawag sa atin in unity. Kailangan din natin na may kabanalan. So, kunyari dito, every Lord's Day, evident ito, kailangan talagang makip natin na holy ang araw na to. So, magkakasama tayo dito. So, kung yan ay para magkakaroon ng dungis do sa holiness, sa iyong ginagawa ngayon, pwedeng itigil mo na yan at i-repent mo. Kunyari, nandito tayo, tapos may mga part na nag-joke kayo ng mga crude joking, no? Hindi ko sinasabing okay sa 6 days. Pero, di ba, ang inaano ko dito pag kunyari, huwag tayong maging loose at i-maintain natin ang kabanalan dahil alam natin, kasama natin ang Panginoon sa ating harapan, sa ating kalagitnaan. Naniniwala po ako, hindi lang every preaching, hindi lang worship service, kahit doon sa pagkain natin ng lunch fellowship, kahit nasa pretegem tayo, or basta yun ay Lord's Day, dapat kilalanin natin na sa kalagitnaan natin ay si Kristo. Pero yun nga, syempre, iba pa rin pag nandito tayo sa chapel, na sama-samang kumakain. Okay? So, fellowship, kailangan natin makita na ang Diyos ay nasa gitna natin. So, Jesus lived as in His life, setting the standard for holiness. So, siya lang ang nakagawa nitong kabanalan at kailangan nating sundan yon. Hindi natin i-duplicate, pero we have to imitate kung ano yung kanyang ginawang kabanalan. Hindi natin mapaperfect yon, pero ito ay beneficial sa atin dahil the more na we strive to live in holiness, we mortify our sin. We are mortifying our sin na nakatago sa ating mga puso pa. Okay? So, application, commit to personal spiritual growth and discipline. Okay, so, di ba kanina, merong discipline na corrective, di ba? Naalala nyo, kinokorek ka ng mga kapatid. Ngayon, kailangan i-commit mo yung sarili mo na nagpapadisiplina ka, yung self-discipline sa salita ng Panginoon. Okay? So, yung ating growth, hindi na tayo nag-growth na lumalago, may disiplina yon, may pruning, may talagang paghihirap ka, may effort ka para doon sa mga bagay na dapat alisin. Be a witness
of Christ's transformative power through a godly lifestyle. Okay? So, yun nga. Hindi lang natatapos dapat dito sa church. Yes, dito, ultimately, pag sinabing love one another, sino ang sinasabihan nun? Ang church, ang brethren, pero ito ay aagos din sa family, sa community. Okay? Dala-dala mo yung pag-ibig na yon. Okay? So, yon. At syempre, lahat naman we have to love our neighbor. Pero iba yung love ng covenant people. Conclusion, each of these lessons emphasizes active participation in the body of Christ. When believers love, pray, support, and hold one another accountable, they fulfill God's design for a unified and spiritual strong church. So, kung tayo ay actively nagpa-participate, nagpa-function well, na ginagawa natin yung ating mga gifts, na-apply natin sa local church, nakikita natin may fulfilling doon sa church na yon na pinatubo ng ating Panginoon. At ito ay sa likod din doon, pag we are functioning well with love and gospel-centered, nagiging strong ang church. Doon nagkakaroon ng healthy na church. Hindi sa numbers, hindi doon sa yung zealousness, pero yung ating active participation, ating active communion kay Christ, at yun ay magmamanifest sa active participation at communion sa ating mga kapatid. Ayan. So, yun lamang po mga kapatid. Kung may any questions or reflections po doon, kahit dalawa, sa mga natapot na ba yung